Binibining Recording si Miranda, ang ikatlong tagapagdaloy sa hapon na ito. Ang paksang aking tatalakayin ay ang Bureau of International Revenue o BIR. So, ang Bureau of International Revenue or BIR ay ang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na responsable sa pagbubuwis. Tungkol ito sa pagkontrol at pangongolekta ng mga buwis sa loob ng bansa. Kinakailangan ng BIR na magbayad ng personal income tax at magsumite ng income tax return ang mga mamamayang Pilipino na nanirahan sa Pilipinas, kahit kumikita man sila sa loob o labas ng bansa. Dito ay ipinapaliwanag ang mga proseso sa pagrerehistro ng mga empleyado sa Bureau of International Revenue o BIR sa Pilipinas, particular na tungkol sa Tax Identification Number or TIN. Una ay ang BIR Form 1902 kung ang bagong empleyado ay walang TIN or Tax Identification Number ay ang employer mismo o ang may-ari ay dapat humiling sa kanila na magsumite ng BIR Form 1902. Ang form na ito ay para sa aplikasyon ng pagpaparehistro para sa mga individual na kumikita ng sahod lamang. Isumite ang form sa Revenue District Office o RDO kung saan nakarehistro ang kumpanya. For new employees with existing TIN naman ay ang una ay parehong RDO or Revenue District Office kung ang umiiral na TIN ng empleyado ay nakarehistro sa parehong RDO ng kumpanya. Alinman sa empleyado o ang HR personnel ang magsusumite ng BIR Form 2305 upang i-update ang impormasyon ng empleyado. Ang form na ito ay ginagamit upang i-update ang mga exemption at personal na impormasyon ng mga empleyado. Pangalawa ay ang iba't ibang RDO. Kung ang umiiral na TIN ng empleyado ay nakarehistro sa ibang RDO kaysa sa kumpanya, ang empleyado ay dapat magsumite ng BIR Form 1905 sa RDO kung saan nakarehistro ang kanyang dating employer. Ang form na ito ay ginagamit para sa pag-update ng impormasyon na umiiral na taxpayer, kasama na ang paglipat ng rehistrasyon sa isang bagong RDO. Pangatlo ay ang updated BIR Personal Income Tax. Ang huling puntong ito ay tumutukoy sa na-update na BIR Personal Income Tax Table sa ilalim ng Train Law. Ito ay mahalaga para sa calculate ng tamang income tax batay sa kita ng empleyado. Ang ibinigay na link ay magtuturo sa iyo sa talahanayang ito. Susunod ay ang PhilHealth. Ang PhilHealth o PhilHealth Insurance Corporation ay isang ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng sigurong pangkalusugan sa mga Filipino. Ipinaliliwanag ng pahayag na nag-aalok ang PhilHealth ng tulong pinansyal o subsidies sa mga miyembro nito at sa kanilang mga dependent para sa mga gastusin sa ospital. Nakakatulong ito sa mga tao na makayanan ang mga kinakailangang pangangalagang medikal at gumagana ang sistema sa pamamagitan ng buwanang kontribusyon na nababawas sa sahod ng mga empleyado. Ang mga empleyado ay nagbabayad ng 50% ng contribution at ang kanilang mga employer ang nagbabayad ng natirang 50%. Ang PhilHealth ay nag-aalok ng iba't ibang benepisyo kabilang ang saklaw para sa iba't ibang mga medical na pamamaraan at kondisyon. Ang mga benepisyong ito ay na-access sa pamamagitan ng mga accredited na pasilidad sa kalusugan. Ang mga particular na benepisyo at halaga ay nag-iiba depende sa sitwasyon. For employees, ang bawat empleyado, miyembro man ng PhilHealth o hindi, ay kailangang magpuno at pumirma ng PhilHealth Member Registration Form o PMRF. Kung miyembro na sila, ay kailangan nilang ilagay ang kanilang PhilHealth ID number sa form. Pagkatapos
punuan ay isusumite nila ito sa PhilHealth Office kung saan nakarehistro ang kanilang kumpanya. Pangalawa ay para sa mga employer. Ang mga employer ay may pananagutan na magsumite ng PhilHealth Form ER2 na sa PhilHealth Office kung saan nakarehistro ang kanilang kumpanya. Dapat nakalista sa Form ER2 ang lahat ng bagong empleyado. Ito ay para ma-update ang talaan ng PhilHealth at matiyak na ang lahat ng empleyado ay sakop ng PhilHealth. Sa madaling salita, ang empleyado at employer ay may responsibilidad sa pagrerehistro sa PhilHealth. Ang empleyado ang mag-aayos ng kanyang sariling pagpaparehistro gamit ang PMRF o PhilHealth Member Registration Form, habang ang employer naman ang mag-aayos ng pagpaparehistro ng mga bagong empleyado gamit ang Form ER2 at pareho itong isusumite sa PhilHealth Office kung saan nakarehistro ang kumpanya. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na paksa, ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund. Ito ay isang sistema ng pagtitipid na nagbibigay ng mga pautang, pabahay sa mga empleyado ng publiko at pribado, maging sa mga self-employed na nag-a-apply para maging miyembro. Nag-aalok ito ng mga pautang para sa pagbili ng bahay at lupa sa pinakamababang interes at maaaring bayaran sa loob ng hanggang 30 taon o 30 years. Sa madaling salita, ito ay isang paraan para makapag-ipon ang mga miyembro nito para sa kanilang pangarap na bahay at lupa. At nabibigay din ito ng tulong pinasyal para sa pagbili nito sa pamamagitan ng mga pautang na may mababang interes. Para sa mga empleyado, ang bawat bagong empleyado ay kinakailangang magparehistro online sa HDMF Online Membership Registration para maging miyembro ng Pag-ibig Fund. Mahalagang rehistrado muna sa Social Security System o SSS bago magrehistro sa Pag-ibig Fund. Pangalawa, ang for employers, maaaring isumite ng mga employer ang listahan ng kanilang mga bagong empleyado sa pamamagitan ng pagpuno sa Members Contribution Remittance Form o MCRF. Dapat markahan ng mga employer ang mga bagong empleyado bilang NH o newly hired kapag manumanong pinupunan ang buwanang kontribusyon sa Pag-ibig Fund o ginagawa ito online sa pamamagitan ng online web portal ng Pag-ibig Fund. Ang pagmamarka ng NH o newly hired ay nagpapaalam sa Pag-ibig Fund na ang mga empleyadong ito ay bago at kailangan ng pagpaparehistro. Sunod naman ay ang Social Security System o SSS. Ito ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng proteksyon sa mga pribadong empleyado at kanilang pamilya laban sa mga pangyayaring maaaring magdulot ng kawalan ng kakayahang magtrabaho tulad ng kapansanan, sakit, katandaan o kamatayan. Ang Government Service Insurance System o GSIS naman ang katubas nito para sa mga empleyado ng gobyerno. Parehong ang employer at ang empleyado ay obligadong magbayad ng buwanang kontribusyon sa SSS. Ang halaga ng kontribusyon ay nakabatay sa buwanang sahod ng empleyado. Ang employer ay obligado na magbayad ng 70% ng kinakailangang halaga habang ang natitirang 30% ay babawasan sa buwanang sahod ng empleyado. Ang layunin nito ay upang magkaroon ng seguridad ang mga empleyado at kanilang pamilya sa mga panahon ng pangangailangan. At doon nagtatapos ang aking paksa.